Sa ipapagbalita, patong-patong na kasong tax evasion ang sinampa ng Bureau of Internal Revenue sa Department of Justice laban sa mahigit 20 korporasyon. Binunyag naman ng BIR na dahil po sa paggamit ng mga pekeng resibo ng mga naturang korporasyon, nalugi raw ang gobyerno nang aabot sa 1.41 bilyong piso. Nagbabalik si Madeline Villar-Moratillo para sa balitang yan. Aabot sa 23 korporasyon ang inireklamo ng tax evasion ng Bureau of Immigration sa Department of Justice dahil sa paggamit ng pekeng resibo. Pinangunahan mismo ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. ang pagsasampa ng patong-patong na tax evasion complaint, perjury at iba pang reklamo sa DOJ. Dawit din sa reklamo ang 56 na opisyal ng mga nasabing korporasyon at 17 accountant na mga ito. Dahil sa paggamit ng mga pekeng resibo na ito, nalugwi umano ng 1.41 bilyong pisong gobyerno. The scheme is normally to reduce the tax liability by adding up expenses to the gross revenue, which are not really real expenses. So the tax liability will be less, but the supporting receipts for these expenses are the fraudulent or fake receipts coming from these companies that are really just put up for the purpose of supplying these fraudulent expense receipts. So that is how they cheat the government with these taxes. Bumababa yung tax liability. Natunton sila ng BIR matapos mahuli ang ilang gumagawa ng pekeng resibo. Hinahabol natin not just yung mga sellers or yung mga sindikatong gumagawa ng mga resibo na ito, kundi yung yung mga buyers, dahil sila ultimately ang gumagamit nito para ipangdagdag sa expenses nila at panglagay sa input VAT na siya namang nakakapagbawas ng mga kailangan nilang bayaran buwis. Hindi muna pinangalanan ng mga ito pero sila ay nasa industriya anya ng construction, manufacturing, food, electronics, entertainment, marketing at retail. Babala ng BIR sa mga nandadaya sa pagbabayad ng buwis, hahabulin sila at papanagutin ng gobyerno. Panawagan natin dun sa mga gumamit ng una-una, sa mga gumamit ng mga ghost receipts. Siguraduhin nyo na magbayad na lang tayo ng buwis dahil kung unfair din yan. Kaya rin naman natin tinututukan ito dahil dun sa mga lehitimong negosyante na nagbabayad ng tamang buwis ay mas nahihirapan sila sa pagnenegosyo ng tama at dito sa ginagawa natin na to ay pinapatas lang natin ang competition. Madeline Villar-Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.